would like to call on our first speaker of the night, a mom of two cute boys, a widow, a crafter, a content creator, and the omnipresident of Passionate Creators. When she accepted the role of the omnipresident of the PC, Passionate Creators community, she has no clue if she's doing things the right way. But still, she shows up bringing her care for the community and other community leaders. Having the natural motherly energy that she owns, her journey expanded from being a mom of two boys. Totoo yan. Nakagraduate ako dahil sa kanya sa Project OP. To content creation, it's all because of her never-ending serving God in her own way and showing that to the people that she loves. Now that she's embracing everything all at once, she's ready to share her journey about being that mother care bear that she is. Calling in our omnipresident, Happy Icy Mendez. Hello, 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 madlang people. O, di ba, nag-report pa ako. Yes, we are recording this busy night. Ayan, good evening, everyone. Good evening, Araneta, Charles. Ganong level. Ayan. So, ngayon, wala akong slide. Kasi, makipagkwentuhan lang ako sa inyo. Total, paki-paki lang naman tong topic natin. Ay, nila lang yung paki, no? Ayan, papapasukin ko muna si Ike. O, 'di ba, multitasker, paki ko pa rin siyang mapapasok. Ayan. Ano Ah, ba yan? Hayaan mo na yung iba. Ang laki ng paki mo. Bawasan mo konti. okay. Pero may title 'tong chika ko sa inyo. Ay, wait lang, because I'm also a content creator. Let me record also myself. O, 'di ba, multitasker. Wait. Okay, recording. Yeah, good evening everyone again. I'm Icy and today I just want to share ang pinamagatang choosing yourself is not selfish, Nax. O, 'di ba? So kanina nag-check-in na si Aniela sa atin. Ngayon, magche-check-in uli ako. Di ko kasi alam na nag-check-in pala siya. Gusto ko rin chumek-in. So ngayon, tatanungin ko naman yung milyong-milyong tao, 25 million. Thank you so much for joining dito sa Zoom. When was the last time you chose yourself? Sige nga, chat nyo nga dyan. When was the last time you chose yourself? Yung hindi kayo naka-feel ng guilt, or nasabi mo sa isip mo na, hindi mo nasabi sa isip mo na, parang selfish ba ako na ginawa ko yon, mga ganyan. Ayan. So, very good yung mga answer nyo. Today, araw-araw, mula nung 2023. Ang ganda no, na-record niya kung kailan niya nasimulan. Ay, ang ganda nun, Anyela. So, kahapon, nung nag-CR ka, congratulations, Master. Kasi napili mo ang sarili mo kahapon kahit na nasa CR ka, di ba? Yan. So, tonight, I will be sharing with you how choosing yourself enables me to be consistent, to show up ganyan with care. O, 'di ba? Paano 'yon? Paano nangyari? So, hindi ko na patatagalin. Ngayong gabi, I will just want to share yung tatlong paki ko. Sa dami-dami ng paki ko, tatlo lang share ko kasi baka makuha ko na yung slot ni Mamita pag dinamihan ko pa. Okay? Yan. So, ang una kong pake ay, wala talaga akong slide kwentuhan lang talaga to. Ang una kong pake is, yung mga anak ko. Yan, my kids. So, sabi kanina dun sa introduction, I'm a mom of two boys. So, dalawa yung anak ko, isang 11 at isang 5. At pare silang makulit. Makulit, maingay, ganyan. And 2023, I lost my husband. So, kaya nga, widow. So, widow. And meron bang ibang dito, ibang nanay? May mga nanay pa ba dito aside sa akin? Meron naman, no? Or kahit hindi kayo nanay, I think meron naman kayong perspective how hard it is to be a mom. Do you agree na mahirap maging nanay? Pakisabi naman diyan ng agree kasi nag-uusap tayo, dapat sumagot kayo sa akin ganyan. Agree, 'di ba napakahirap maging nanay. Pero parang nung naging nanay naman ako,
nung una. Okay lang naman, parang okay lang naman yung challenges of motherhood. Kasi alam ko meron akong ka-tag team. But dahil nga nawala yung asawa ko, so nawalan ako ng ka-tag team. So just imagine yung kung kung mahirap yung motherhood, paano pa ngayon yung motherhood ko na may kasamang fatherhood? Oh, yung parenthood parenthood life ko, 'di ba? Kasi I now play two roles in one body. So dahil do'n, nag-ano na ako, parang feeling ko victim ako of my situation. And napapa-question ako kay God na, "Lord, bakit ganito? Bakit ang hirap, ha? Bakit naman bakit naman sa dami ng anak mo, bakit you allow it to happen na ako yung maka-experience nito?" Mga ganyan. Yung mga ano natin, mga dilemma. And feeling ko rin nun, I'm so limited. Kasi parang hindi ako makaka-decide agad, hindi mo rin ako ma maaaya basta-basta. Because lahat ng decision ko ay hindi lang para sa akin. I don't decide just for myself. I decide kasama lagi sa desisyon ko yung dalawang anak ko. Kaya, if naka-join na kayo ng face-to-face na mga ganap, get-together ng busy, madalas do'n, kasama ko yung dalawa kong anak. Kasi nga, literal, nakasama ko sila sa desisyon ko. Kaya kasama ko rin sila sa mga ganap ko sa buhay. To a point na 'pag hindi ko sila kasama, hinahanap sila nung nanay ni Louie, "Asan yung mga bata? Asan yung mga bata?" Kasi may attendance din yung anak ko dun. May attendance din yung anak ko pagka mga PC get together, ganyan. Tapos siyempre, meron akong guilt feeling nun na binuo ko rin naman sa mind ko. Nagbuo ako ng mga meaning diyan kasi nga victim-victim tayo na parang nakakahiya sa kanila. Feeling ko iniisip nila, "Etong mag-iinang 'to, ano 'to?" Hindi ko pala feeling, totoo pala. Feeling ko sinasabi nila, "Itong mag-iinang 'to, cause of delay 'to sa mga ganap." O kaya naman cause of ingay. Totoo 'yun. At cause of kalat, 'yan. Ganyan kami pagka magkasama kaming, mag-iina. And sobrang nahihiya ako nun, nahihiya ako na gano'n 'pagkakasama ko yung mga anak ko and I am with other people. Kasi nga victim-victim si ate mo girl, ayan. Hirap daw yung signal ni Ike, ayan. So, pero ang maganda pagka gano'n na nabi-victim-victim na tayong mentality, ang galing-galing naman ni Lord kasi He allows, um, glimmers. Naks, gumi-glimmers tayo, glimmers. So, ano yung mga glimmers? Ano yung mga moments na binibigay ni Lord? So, mai-share ko lang kasi kuwentuhan naman 'to, 'di ba? So, recently, last year, nag-foundation day yung dalawa kong anak. Same school kasi sila. And me being there, witnessing na sumasayaw yung 5-year-old ko as an angel. Pero sa bayang kulit-kulit niya tapos dun angel siya, 'di ba? Ang saya-saya ng puso ko as a mom. And yung kuya naman namin, lagi siyang nagko-complain no'n bago yung foundation day na, "Ang sakit na ng paa ko," ganyan. Kasi daw dalawa yung sayaw nila. Pero during yung buong buong school naman yung nag-foundation day, pero siyempre yung focus ko nun master, nasa anak ko lang. Kasi sila lang yung paki ko, ikaw naman 'no. Okay, going back to the story. So nung nakita ko yung anak ko, ang ga nakakasunod siya sa mga steps, kaya pala sumakit yung paa niya. So yung ano ko, yung mom heart ko, very happy, very proud talaga, ganyan. Pati yung anak ko before, ang fear ko nun, shine ko yan, sa piece kila Louie, kila Mariel na parang feeling ko hindi pa siya ready mag-school. Pero totoo late na siya mag-school. Yung totoo ako pala hindi ready siya na mag-school. Feeling ko parang feeling ko hindi siya ready mag-school, pero nung first Christmas party niya, aliw na aliw ako na naggo-group pic siya with other children, yung nakakapag-make friends na siya. Tapos ako yung nagfi-fear na hindi siya ready sa school, pero ang pasok ng anak ko, 11 AM.
Pero 8:30 AM pa lang gusto niya ng maligo. Gano'n siya ka-excited sa school and ang ano niya, ang giliw-giling giliw na giliw siyang magpasok ng school. Sana hanggang ano 'no, hanggang pagtanda 'no, yung gustong-gusto pa rin pumasok sa school. So, we'll see. And yung recent pa na moment na super happy ako is yung last Sunday, fiesta dito sa'min. And yung street namin may mga palayok. May mga palayok. So, first time nilang naka-experience yung ano yun? Pokpok palayok. Pokpok palayok ba tawag dun? Ganun kasi tawag sa'min, eh, pokpok palayok. So, as a stage mom, wow, stage mom. Naglalaro lang, nagsi-stage mom na. As a stage mom, isa ako sa sabi ko, isa sa sumisigaw na, "Kaliwa, kaliwa! Kanan, kanan, palo!" Pero hindi napalo. Okey. Pero pero yung moment na yun, being there with my children, yun yung mga moment na I wouldn't trade for anything else. Um, yun din yung mga reminders na ginagamit ni Lord na hindi naman pala ako limited as a mother. In fact, motherhood allows me to expand how I care. Actually, hindi lang nga how I care eh. Yung patience, yung pagpa-planning, lahat very expanded. Kasi nga, I am not just thinking for myself. So, I am choosing myself as a mom. And it's not selfish. Kasi, hindi man ako yung mom sa social media na parang they have it all figured out. O kaya naman yung mga aesthetic yung mga bahay because our house is far from that. I choose myself as a mom because it allows me to expand my care. Ayun, yung una kong pake. Okay ba kayo do'n? Okay ba kayo sa una kong pake? Ayan, thank you so much sa pagtango, Joven, I appreciate you. Next, okay. Next ko namang pake is community. Naks, parang community. So, yung community, it also includes yung people why I create content. Yan. So, parang ilang years na ba ang content creator? 2 years na ba? So, as a content creator, it is also hard. Feeling ko masokista ako, 'no? Lahat ng gusto kong pake yung mga mahihirap, eh, 'no, ganyan. So, being a content creator is hard. Kasi anong gagawin mo 'pag content creator ka? You ideate, you do your script, you shoot, you edit, and then you publish. Tapos bigla kang made-drain kasi after all the hard work, hindi siya magta-translate agad with with the views, with the followers. So hindi siya parang may mga moment na frustrating siya. Tapos questionin ko na naman si God, 'di ba? Questionin ko na naman si God. Sabi ko, "Lord, yung totoo, meron ba 'tong patutunguhan? Itong effort kong pag-create ng content, meron ba 'tong patutunguhan? May sense ba 'to? Why I do it? Bakit mo binigay yung desire na ito sa akin to create content?" And then if I step back and look back, naks, step back, look back, maalala ko yung version of me na bagong-bagong widow. Wherein, nag-search ako, ano na rin eh, nasa na yung TikTok nun. Nag-search ako, widow in the Philippines. Ganyan. Alam niyo yung nakita ko? May widow. May mga Filipina widow. Pero yung mga naghahanap ng ka-date, malungkot pa ako. Wala pa ako sa space of looking for a date. Siguro mga ngayon, improve na. Siguro mga ngayon, baka mayroon na akong maghanap. Pero nung time na yun, bakit yun yung nakikita ko? O kaya naman widow sila, tapos they are okay na sila. They are thriving. So, para sabi ko, asan yung
Asan yung nasa middle part? Bakit walang gano'n na nagse-share sa Philippines? Siguro sa international meron, pero sa Philippines, siyempre iba 'pag Philippines, yung language niyo Tagalog, 'di ba, parang gano'n. So, parang naghahanap ako kasi feeling ko yung situation ko na yun, ang makakaintindi lang sa'kin is someone who also experienced that kind of loss. But I wasn't able to find one. That's why yun yung path na tinake ko as a content creator. Yung i-share yung journey of healing. Kaya if you came across sa content ko, sa at It's Icy Mendez across all platform. Ay! O, di ba? Nag-promote agad. If you came across my content, makita mo dun si ate girl na okay siya. Ah, masaya siya. Tapos pag chinek mo, maya-maya umiiyak siya. Tapos check mo uli, okay na naman siya. And then pag mo dun, umiiyak na naman siya kasi death anniversary pala ng asawa niya. That's the crazy life, the chaos life of healing. Kaya ako nga kinoin yung healing is messy. Kasi that's what healing is. That's the journey of healing. Na today okay ako, pero tomorrow bigla akong makakakita ng isang complete family. Oh, 'di ba? Pinaiyak ko yung sarili ko. Ang galing ko. Nakakita ako sa mall ng complete family. And then yung father, pinapaiyak ko talaga yung sarili ko. Nakita ko yung, hmm, nakita ko yung father, hawak niya yung anak niya. Hindi na naman ako okay. Eto na, oh, di ba? Real time healing journey. So, yun yung, that is what my content is about. And ang hirap-hirap to be vulnerable sa social media. And, oh, di ba, may pagluha, parang artista, dahan-dahan lumuluha dyan. And, number one strength ko kasi is hygiene, is empathy. Just imagine how strong yung emotion ko about things. So, super effort siya talaga. And pagka nandun ako sa moment of very Crayola, talagang Crayola moment talaga to, mga B. And a big part of me is able to continuously show up, continuously create content because I am part of a community. And that is passionate creators. I was tulad nung mga first timer dito, nakinood lang ako din ng PC Night. Nakinood lang ako ng PC Night, tapos nag-master camp, tapos nag-project OP na din. And ang laki-laking tulong ng project OP for me to know myself more, as well as yung message ko with the content na sinishare ko. Sobrang laking tulong nung program na iyon sa akin. And kaya sobrang laki din ng pake ko sa passionate creators. Um, Pinapayak ko na naman yung sarili ko. Um, Wait lang. Sobrang laki ng pake ko sa passionate creator because it it yung hinahanap ko na someone that could understand me before, sa PC ko kasi siya natagpuan. Isipin mo, widow hinahanap ko, community yung sa community ako nakahanap nung belongingness, yung safety na hinahanap ko that time. That's why din sobrang laki ng pake ko with PC kasi yun yung gusto kong maramdaman ng iba.
Yun yung gusto kong maiparamdam with my content as well as yung mga new members na papasok sa community. Yung safety, yung belongingness na this community, meron din siyang paki sa'yo. Kaya sobrang laki din ng paki ko talaga sa kanya. Um, that's why I choose myself through my content and this community. Bakit? Because it deepens my purpose. Ayan, naiyak na ako. Ayan, malapit na akong matapos. Last kong pake is uh, for myself. O, di ba? Last but not the least, my pake is for myself and my dreams. Kasi, nung nawala yung asawa ko, lahat yun starting point, no, nung nawala yung asawa ko. Hindi lang ako nawalan ng partner. I also lost yung mga goals, mga dreams, mga plano. Bakit? Kasi lahat ng goals and dreams ko, dapat magkasama kami. Together yun. It was planned together and it was meant to be done together. Eh kaso nawala na nga. So, kinwestiyon ko na naman si Lord, o, di ba? Mapapagalitan tayo ni Lord. Lagi mo na lang ako kina-question, sabihin ni Lord sa akin, no? Kinwestiyon ko na naman si Lord. Lord, ano na ngayon? Paano na? What's next na? What will happen to me na? Ganyan. Very konyo, kinokonyo-konyo lang si Lord. And because of that, I intentionally teaching, continuously kong tinuturuan, as in, intentionally tinuturuan. Kasi, yung choosing myself is not selfish. Pumipitik yung, inaano yan ng utak ko, hindi yan tinatanggap basta-basta ng utak ko. Kasi, kasi nga, sa iba, sa iba, selfish yan. Pagka puro sarili mo iniisip mo. So, tinuruan ko talaga yung sarili ko to choose myself unti-unti. So that I won't be dependent sa ibang tao. Kasi that's what happened sa asawa ko. Kaya nung nawala, wasak, 'di ba? Hindi ko alam where will I start. And that's how I rebuild my life, my dreams by unti-unting piliin yung sarili ko. Ano-ano yung mga bagay na yon na tinuro ko sa sarili ko. Unang-una is boundaries. Kasi, nung nawala yung asawa ko, sabi ko ganun, sana mas nag-spend ako ng more time sa kanya. Sana mas lumabas kami together. Sana na mas naiparamdam ko yung support ko sa kanya. Sana naparamdam ko how much I love him. Ang dami kong sana. Ang dami kong dapat. Ganyan. Kaya, nung nawala siya, dahil ayoko na siyang mangyari uli, I made myself available for everyone, anytime. Anyari ngayon sa akin. Apagod ako, girl. Apagod na si ate mo, girl. Bakit? Kasi syempre, tao lang naman tayo. Mauubos at mauubos ka if you make yourself available for everyone. So, little by little, I start uh, creating boundaries. So, ano yung mga boundaries na yon? So, dati, FOMO ako. May fear of missing out ako. Dapat kung saan yung gala, nandun ako. Dapat lagi akong present. Ganyan. Hanggang sa unti-unting jumojo muna tayo. Okay na tayo. Jumojoy of missing out na tayo. Kahit hindi tayo kasama sa ilang get together. It doesn't diminish yung friendship na meron ka with your friends. Walang minus point pag absent ka sa get together. Tapos may bago ngayon. Alam nyo yung phobia?
Oh, yung mga friends ko diyan, alam niyo ba yung Phoebe? Alam niyo? Pakisabi alam kung alam. Oh, 'di niyo alam, naunahan ko na naman kayo. Meron na naman kayong matututunan sa'kin. Oy, bago lang 'tong Phoebe. Bago mag 2026 tsaka ko 'to natutunan. Phoebe is ayan na, sinagot na tuloy ako ni Noel. Fear of being included, fear of being involved. Kasi hindi naman talaga sa lahat ng bagay dapat involved ka sa buhay ng mga taong may paki ka. I trust that everything na part ako is something that is para sa akin. And if hindi siya para sa akin, hindi talaga ako magiging part ng usapan na yon or ng topic na yon. Ayan. So, phobia. Ano pa yung boundaries natin? Pag 10 PM, hindi na ako mapapakinabangan. Hindi na ako magre-reply to anyone. Kung meron akong extra energy, siguro mag-reply ako. Pero most of the time, pag 10 PM, wala na si AC. Wala na si AC niyan. Off duty na yan. Off duty na. 'Di ba? Off duty na ang mommy mo niyan. So, pag 10 PM. As well as pag Sundays bihirang-bihira din ako maaaya because it's family day and church day. Makakasama lang ako ng Sunday na ganap. Dapat may advance notice. Wow, advance notice. Kasi i-align ko din siya sa schedule ko with Deaf Ministry, which is another ko ding pake yun, 'di ba? So, gayon. Because yung mga boundaries na yan, it doesn't mean na binabawasan mo yung care or pake mo with other people. It just, uh, it's just a choice of respecting din. For you din yon. For you and for them. Isa pa, ano pang ginagawa ko? Ano pang ginagawa ko? Pag hindi ako talaga okay, biglang hindi ako okay, I would message Louie and Mariel. Mag-MIA ako, balik ako Monday, ganyan. Alam na nila yon. And the people that truly cares for you don't mind. Hindi nila yun mamasamain. They would understand because uh, in the same way, ganun ka rin sa kanila. You also respect the boundaries that they have. Yan. So, ano pa uli? Ano pa ang mga bagay-bagay na pinili ko ang sarili ko? Ay, lalayo pa ba tayo? Pinili kong magmaganda. Like today, hindi ako nag-slide para kitang-kita niyo yung face ko. Ay, oh, umeffort. Hindi. Intentionally, nagmamaganda talaga ako 'pag may ganap. Lalo na 'pag lalabas. Kasi minsan na lang ako lumabas, 'di pa ba ako magmamaganda, 'di ba? Pero hindi ako nagmamaganda para sa ibang tao or para ma-validate ng iba na, "Ang ganda mo naman." Hindi, ako magsabi sa self ko, "Ang ganda ko today." 'Di ba? I made myself beautiful for me to feel beautiful for myself. And ganun din yung nasa priority ko. Ina-announce ko para 'pag hindi ko para awayin niyo ako 'pag 'di ako pumayat. So, nasa top priority ko yung i-improve ang aking body yari-yari 'no, ganyan. Not also for other people, but for myself, for me to feel, confident, beautiful for myself. Para 'pag nakita ako ni Arthur, hindi hindi niya ako magugustuhan dahil nagpapayat ako. 'Pag nakita niya ako, gugustuhin niya akong i-pursue. Yun yung mindset. Oh, Arthur, saan ka na ba? Ayan. So, yun yung mindset. And ngayon na sinishare ko siya sa inyo, natutuwa ako. Because because yun yung reason why you choose yourself. Para ma-regenerate ang energy mo, 'di ba? Ma-regenerate yung energy mo kasi as a projector, I need time to charge myself. Ganyan. I need time to recharge. Para 'pag nagkita tayo uli, give na naman ako ng pake ko sa'yo. 'Di ba? May ripple effect siya. I show up as a better mom, as a better friend, as a better
teammate, as a better sister, lahat better ka. Bakit? Kasi una mong binigyan ng pake yung sarili mo. Kasi sa dami, dami, dami ng pake natin, if ito yung pake zone mo, wag ka dun sa labas ng bilog, pumasok ka dun sa dun ka pumasok ka dun sa pake zone mo. O kaya naman kung ang visualization mo ng pake mo is pa-tower, wag ka dun sa dulo, dito ka sa taas, ganyan. Bakit? Kasi you are not an afterthought. Say it with me. Mag-unmute kayo. Ganito kayo. I-feel nyo. I am not an afterthought. Mag-unmute kayo. I am not an I am not afterthought. I am not an afterthought. not I am not an afterthought. Very good, children. Because you are not an afterthought. Kaya dapat hindi tira-tirang pake yung ibibigay mo. Yung pake na ibibigay natin sa ibang tao because we are overflowing. 'Di ba? Hindi yung kung ano lang yung natira, yun yung ibibigay mo sa sarili mo. Hindi, ikaw muna bago yung iba. Because choosing yourself is not selfish. Bakit uli? Because it allows you to expand how you care, to deepen your purpose, and to regenerate your energy. Choosing yourself is never selfish. It allows you to have the space to care for so much more. Maraming salamat po. Thank you! Why? See, guys! Show your love. Let her hear her love. Na sobrang amazing ng talk ni Icy, guys. Woohoo! Ay, grabe naman yung ngiti ni Mamita, oh. Kita mo yon, Icy? Yung ngiti ni Mamita, grabe. 2-cam set up na yan siya tonight. Diyan, Please, honor guys. Mamita. Please, honor Momshi. Si Momshi muna, si Omnipresident. Anyone wants to honor our Omnipresident with her amazing talk? I honor myself. Ako, Go. Omnipresident, I honor you. Totod. And I acknowledge you and your care. And yun, isa ako sa mga tao na na-touch ng care mo. Ay vocal naman ako sa kung bakit ako nagstay sa CIT and as core na aside dun sa pinipili ko siya to help the community. Ikaw yung isa sa naggane na yung na-expand mo din yung care. Kaya sobrang na-appreciate ko. Mas na-appreciate ko ngayon kung bakit ganun yung love mo and care mo sa community. And na-inspire mo din ako sa faith mo. Like, kaya yun yung nasulat kong description for you, intro for you. Kasi I know how, parang na-share ko din na sa iyo, doon nang gagaling yung sense of service mo na hindi mo nilalet go si God, yung the way mo i-serve siya. And in that way, na-energize siya and na-expand din siya yung care mo para sa lahat, para sa amin. And syempre being a mom, ang daling mag-reason na, hindi nanay na ako, bakit ako magkakaroon ng pake sa ibang tao? Ito ngang buhay ko parang hindi ko siya ma-figure out, diba? Yun. So, pero ikaw, dahil sobrang deep yung service mo kay God and sa community, and syempre, yung I love na nakita mo yung intrinsic motivation. yan. Choosing yourself, loving yourself yun yung maging source, internal source mo. And thank you, IC. Thank you, Omnipresident. Love you. Love you, Icy. Thank you, Liz.
guys, anyone who wants to honor IC or baka meron kayong question para sa kanya, like life questions, how to handle things, given ang dami niya nang na-experience sa buhay, at kung paano niya kinakaya yung mga kinakaya niya ngayon. Jevi! Let's go! I honor you, I see. Eh, hindi ako nakarelate as a mom kasi hindi naman ako mother, di ba? So, medyo mahirap yun. Pero medyo nakarelate ako as someone na breadwinner na sumusuporta sa family. I live with my parents. My mom is blind. And then, yung dad ko, since umuwi siya as an OFW, they're living with me. So, nandun yung nakasandal sila sa'yo, kailangan mo maging malakas, ganun. So, for you, yung kids, di ba? And I also want to acknowledge na, yes, there are a lot of times na yung sacrifices natin, minsan ang bigat, di ba? Parang yung pasan mo ang, hindi naman pasan mo ang mundo eh, kasi somehow they're also the motivator mo din. Bakit ka bumabangon? Bakit ang saya mo? Bakit driven ka? Bakit motivated ka? Ganun. So, yung mga bigat na to, normally, they're also the ones pushing you forward and leveling us up, di ba? So, yeah, uh, I'm in that journey myself. So, yes, mahirap siya, pero it's the best journey we can have, di ba? Lalo na, I enjoyed yung prayer kanina. If we are also faithful, we have to bear our cross kasi during the journey itself, di ba? And I believe it's a joyful journey since intentional kasi yung pagbuhat natin sa cross na to. So yeah, thank you so much for sharing. Oh, thank Thank you, you, Jevi. Jebby. Ayan, oo. And of course, ay siya ko rin, gusto ko rin mag-honor sa'yo. Sobrang, honestly, ang big ng heart mo when it comes to serving, na nararamdaman namin, the way you show your love and your purpose to this world and to God, how much you give, how, parang ramdam na ramdam namin yung love ni God sa amin through you. That's how I would like to say that. Like, grabe, ganun ka-caring. And nabibigay mo yung love na yun sa community na to. And I totally get it. Like, if you're totally, it makes so sense. At like, kanina, iniisip ko nga, parang, totoo, no? Bakit kaya grabe yung buhos, siksik. Di ba may ganun yun? Siksik at liglig. Oo, At umaapaw. at umaapaw. Yung the way you serve for the community. And I never truly get that. Pero na-realize ko nga dun sinabi mo na you see and you find yung purpose mo through this community kasi nakita mo yon the moment na experience mo yung master camp, nag-spark na yun sa'yo, and continuously right now andito ka pa rin sa PC, and you still, like, sobrang grabe yung support mo talaga sa PC. Kaya nga sobrang sabi ko nga kay Louie, sabi ko, grabe, ang swerte namin na nahanap mo kami. Ang swerte namin nahanap mo kami, and nagkatagpo ang mga landas natin. Kasi every day we get so blessed through your care because you're such an amazing care bear. And alam mo, ang sarap nun. Parang ang sarap ng ganong klaseng pagmamahal. Kasi pagmamahal siya eh. It's not like parang, grabe yung service, ganito, ganyan. Hindi eh. It's because you cared so much about the community. Because you give so much, a piece of you, every time you serve. In every community, actually. Yun yung napansin ko yun. And, totoo yan, even yung pag-alaga mo sa akin sa Project OP, parang sobrang talagang nakagraduate ako. Nakagraduate ako dahil sa iyo. Anyways, ayun, I'd like to honor you lang. Super love. And si Mariel next. Ayan, wait lang ha. Ipipin ko yung sarili ko, tapos aalisin ko si RX. Yan. Sariling sikap muna ako dito. Diba, magtampo kapag di ako nagsalita eh.
Joke lang. Hindi, pero sobrang you're an amazing person. Sure. Kasi sobrang nakita ko kung paano yung life mo with the two boys. Na kahit ako, onting-onti na lang, pipitik na ako. Tipong, beshi, pwede ko ba sila itali kahit na 1 minute lang. Yung level. So, sobrang amazing mo as a mom. And ako, yung person na sobrang limited ng pake ko. Yung pake ko na sa malalapit na tao lang sa akin. Ikaw yung pake mo na sa lahat. So, parang yun yung sobrang opposite natin. And sobrang perfect mo for the PC kasi you really love the community. And sobrang nakita ko kung gaano kalaki yung heart mo and care for the whole community talaga. Ayun lang, sobrang patient mo as a parent. Kasi kung ako yun, sasabog talaga ako, I swear, hindi ko siya kakayanin. Sobrang amazing mo dun sa part na yun. Lalo na si Tonton parang equivalent niya, 10 bata eh. Ganong level yung kakulitan niya. So yun. And I'm so grateful to be your friend in this lifetime. Yun lang. Bye. Thank you, Mariel. And of course, ayan, nag-raise ng hand si Saison. Let's go. Ayan yung hindi mo alam kung matatakot ka o matutuwa ka. Wala naman talaga ako sasabihin, nagtitry ko na magtaas ng kamay. Hindi. Yun. Good job. Hindi ko naman alam kung ah ano ba to? Hindi ko alam kung matutuwa ako para sa iyo kasi nakilala mo ako. Diba? Siguro sisihin mo na lang si Angela dyan. Pero at least, di ba, meron ka ng meron kang preview kung ano yung mga anak mo paglaki. Di ba? So far, good job. Nga, yun nga, good job. Salamat. Kaya mo naman yan, kaya mo naman lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi kung hindi mo kaya, sa iba ka dumaan. Thank you sa Wala naman, advice na yan, Master. wala naman nagsabing diyan ka dumaan. Marami namang ibang daan dyan. May dating daan, di ba? Doon ka sa bago. Kasi baka sementado. Mas madaling dumaan. Yun. Tapos ano pa ba? Okay naman yung maganda yung ginagawa mo, di ba? Yung management mo sa PC, kahit mas may oras si Anyela sa inyo kaysa sa bahay namin. Ako pa yung ako pa yung sumisingit sa schedule, tapos yung plano pa namin na nababago, ako yung mag-a-adjust. Okay lang. Yun. Okay lang. Pero yun nga, um, mukhang masaya naman siya sa inyo. Kasi kung hindi naman siya masaya sa inyo, hindi siya masaya. Malungkot siya. Yun. Yun. Kaya, congrats. Good job. Keep it up.